Hello! Hello Magandang gabi everyone. at magandang araw po sa inyong lahat. We are back for another live Q&A session. And I am Doc Fee from your AHA by Atensios. And I'm Doc Suzette from My Low Carb MD. Kamusta po kayong lahat? And welcome sa panibagong episode ng ating Doctor's Desk. Bago tayo magsimula, Fee, gusto kong magpasalamat doon sa nagsusupport sa atin. Dito sa Doctor's Desk, I check doon sa mga nakuha nating donations. We have some donations and we can use that para maging simultaneously ulit tayo sa YouTube. So if you think na natutuwa kayo sa amin ni P and nakakatulong kami and we are very helpful sa inyo sa pag-improve ng inyong health. So please support us para mas lumawak po yung reach po namin ni Fee. Yes, and kasi sa YouTube, meron din yung mga wala talagang Facebook or ayaw nila ng nagfe-Facebook. Mas gusto nila doon para nafi-filter din like sa mga suggestions, yung mga ganun. Mas comfortable sila na doon nanonood. Yung iba gusto ng big screen. Ewan ko ba? May feedback ka? May feedback ka, Doc Suzette? Nawala na siya. May feedback ka? Hindi na niya naririnig. Saglit lang. Saglit lang guys ha. May message ko lang siya. So we have parang more viewers tonight in comparison last week kasi parang mas maayos yung pagkakalagay ko ng StreamYard dito sa episode na to. So medyo alam ko na yung technique guys, kaya pasensya na kayo last week. So tignan natin. Hi Doc Suzette. Salita ka nga. Naririnig mo ba ako? Parang hindi niya ako naririnig, no? Hindi ka namin naririnig. Wala kang boses. Wala. Hindi nakikisama yung ano mo, yung mga tech mo, char. Ayun. So sa mga nanonood po ngayong gabi, kung meron po kayong mga katanungan, you can write it down po sa comment section so that we can already answer them kung meron kayong mga concerns for as long as hindi sila yung type ng mga questions na nagre-require ng consultation. Pero don't worry kasi sasabihin din naman namin if yung question ninyo ay pang consultation type siya na tanong. So wag po kayong mahiya. We already have like 20 viewers. Para masulit si Sir Jeno Neric. Ayan, good evening po sa inyo Sir Jeno. So sa lahat po ng mga nakaantabay na ngayon, pwedeng-pwede na po kayong magtanong. Kahit na wala pa pong audio si Doc Suzette. Ngiti ka naman diyan, Doc Suzette, kung naririnig mo. Wala pa rin. Ano ka lang diyan, puro ka lang ngiti tsaka tawa lang nakikita namin. Wala kaming naririnig na boses. Ang cute ni Doc Suzette 'pag wala siyang boses ano? Huhulaan natin kung ang tawag dito. Oo, charades daw. Good evening, Doc. May kinalaman ang pagkain kung bawal o pwedeng kainin sa type ng dugo, O, AB, and AB ng isang tao. Ito parang nauso-uso to nung mga nakaraan eh. Nakikita natin lagi na may mga nagpo-post. Pero hindi po, wala naman pong connection yung mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin depende sa blood type ng isang tao. So, stick pa rin po tayo dun sa chemical basis. Like,
Ano yung mga nati-trigger ng pagkain sa loob ng katawan, ano yung mga biochemical processes na nagpo-proceed depende sa kung ano yung kinakain natin. Okay? Good evening, Doc Fee at Doc Suzette. Normal po ba yung pag-ihi ng madalas sa gabi? 2 years na po na naka-low carb. Salamat po. It depends. Actually kasi mas relax talaga yung muscle natin, paggabi. Meaning to say, ang pag-ihi kasi is more of parasympathetic din siya. Meaning to say, 'pag ikaw ay alam niyo ba yung ganito, kunwari nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng sakuna o biglang lumindol, biglang may sumabog. Kapagka ikaw po ay nag-a-adrenaline rush, hindi naman puwedeng naiihi ka or natatae ka din, 'di ba? So, usually, 'yun yung reason kung bakit the more na nandun na tayo sa relax state natin, the more din na tayo ay mas ihi ng ihi kasi mas tayo po ay ano na, nasa parasympathetic phase. 'Yun din yung reason kung bakit sa mga lalaki, especially kapag may mga, um yung mga nangangapal na yung prostate, mas ihi din sila ng ihi sa gabi kasi nga mas dun naka-relax yung mga, smooth muscles. So, dun sila mas, ihi ng ihi. So, normal ba siya? It depends. Baka kasi naman hapon ka, kung kailan ka naman patulog or hapon saka mo naalala kagaya ko, saka mo naaalala na hindi ka pa pala nakapag-hydrate the whole day. So, usually we drink a lot of water sa afternoon na. Naghahabol tayo minsan 'pag pagabi na, dun pa lang natin sinisigi-sige yung pag-inom ng tubig. If you're someone who experiences yung madalas na pag-ihi sa gabi, um i-investigate mo kasi baka inom ka nga ng inom kung kailan pagabi na. So, make sure that you hydrate the whole day but, 'wag masyado na inom ng inom kapagka hapon na or pagabi na, okey? Para hindi po tayo ihi ng ihi 'pag tayo ay natutulog na, okey? Other conditions puwede din. So, it really depends. Uso din 'yan kapagka mga pa-elderly na tayo. So, hindi ko alam siyempre Ma'am Maricel kung ilang taon na po kayo, but somehow, usually mas, ano ba yung tawag dito, yung bladder mo mas hindi na gano'n kaganda yung hold niya the more na we get older. So, puwede rin po na makaapekto 'yun kaya ihi ng ihi, okey? Ano na Doc Suzy, wala ka pa rin, eh. Hi, internet, sabi niya. May feedback kasi siya Doc, yung parang grounded yung sound. Yung parang gano'n siya. So, hindi ko alam kung I think hindi siya sa internet, baka talagang audio or something or bina-block ka na diyan, bina-block ka na ng internet. Ayun 'no, may tunog, eh, merong kaming naririnig na like bumabagsak minsan, ganyan. So, I think yung ano talaga, eme. Mag-headset ka, try mo. Pasensya na kayo nakapantulog na ako guys, kasi alam niyo na antok na talaga ako. Ganito talaga, at least may excuse ako ngayon kung nakapantulog na ako. Dati wala akong excuse, eh, gusto ko lang matulog. Ngayon may excuse na ako kasi after nito, for the tulog na ang buntis 'no? Payagan niyo ako 'no? Good evening daw sa'tin. Sabi ni Ma'am Mitzi Taginod Mariano, "Good PM po mga doc. Puwede po bang mag-normalize ang sugar ng nanay kong diabetic 'pag nag-low carb?" Sabi niya. Let's see. Of course, kaya nga tayo naglo-low carb, 'di ba? Because we want to stabilize and manage the blood sugar. So kung ang term is like mag-normalize how long? Puwede kasi siyang mag-normalize but the thing is gaano katagal siya magno-normalize and at the same time can we really, like, take off the meds? 'Cause there are some people na matagal din matanggalan ng gamot. So, low carb is very, very beneficial to people na may diabetes kahit sa anong edad. So, yes, mas magiging maigi pa rin sa nanay mo if maglo-low carb siya, okay? Watching from Qatar, ayan. Hmm, ano Doc? Salita ka nga. Wala pa rin. So sad.
So ano yan, moral support ka na? What? Moral support tayo ni Doc Suzy. So, Ma'am Janice, sa din po ba kung di mag-supplement, kakain lang ng seafood sasapat ba? Yes, okay naman. Puwedeng-puwede naman na sa, nutrition from the food natin kunin yung iodine natin. Unless indicated talaga. May mga disease kasi talaga na kailangan natin ng supplementation but, most especially dun sa mga tao na wala ding access sa mga iodine-rich food. Pero kaya nga siya supplement, eh. You know, the term supplement means if you cannot get it, yung enough of it and right amounts of food, then you have to supplement. But if you are already, getting it from the food, then you don't have to supplement at all. Hi. Hello? Oh, yan, okay May audio na. na. Yes. Yan. Oh, ikaw, sagutin mo na 'to. Para sa'yo 'to, shirataki daw. Puwede daw bang shirataki rice sa low carb? Okay, ganito. Let's give it a rationalization. Kung shirataki rice per se, is it low carb? Yes, it is low carb. So, pwede mo siyang kainin kung ang consideration lang naman natin is the carbohydrate content ng shirataki rice. However, dalawa kasi yung form ng shirataki rice. Merong isang wet, tas merong dry. So, the dry form ng shirataki rice, according to our friends na nagtitinda ng shirataki, meron siyang starch. So usually diabetics, nagre-react sila with the dry shirataki rice, nakakapagpataas ng kanilang blood sugar. However, if ang gusto mong i-address is gusto mong matanggal yung addiction mo with the rice, hindi ka na masanay, gusto mong sanayan talaga yung sarili mo na walang rice, then definitely hindi dapat option si shirataki rice. Pwede mo siyang gamitin or i-reserve sa mga occasions na gusto mo na let's say may gathering with the family tapos gusto mo lang maki-join na may rice, you can have some pero for the purpose of treating yung addiction mo, hindi dapat siya ini-include. So, ganun yung rationalization natin dyan. Pero kung low carb per se, it's low carb per se. Pero depende sa'yo kung gusto mo siyang gamitin or hindi. Kasi according to my patients and based on my patients, kapag gumagamit sila ng shirataki rice, hindi sila naaalis sa pagkain ng rice. Babalik at babalik sila pag nakakita sila ng rice. Lalo na kapag hindi nila bahay or nasa labas sila, makakita sila ng rice, yung attraction nila sa rice nandun pa din. Ako hindi ako naging fan ng shirataki rice, sa sarili ko, So, yung sasabihin ko, share ko sa inyo is yung based on my own experience. Kasi, of course, kaya mo nga gustong kumain ng rice because there is a distinct taste of rice that you are looking for. And when you are eating shirataki rice, you are not really being satisfied with it to a point where the reason why you crave rice more after eating shirataki rice ay dahil, alam niyo yung expectation versus reality sometimes that when you eat shirataki rice, you're kinda like fooling yourself na you're eating rice pero at the end of the day, you will still look for the taste kasi it's not the rice itself na alam niyo yun, it's not the alternative for rice or anything that you're looking for. You are really looking for the taste of the rice that we were used to parang eating. So, 'pag di mo siya nakuha, anything naman, 'di ba? Alam niyo 'yan, psychology of human being. Like, yung sabi nga ni Doc Suzette, human nature, that sometimes meron tayong mga frustratingly, tama ba yung term? Basta something like that na gusto mong kainin, hindi mo nakuha, and then, yung brain mo will like Masama loob mo. masama loob mo, tapos yung brain mo will like still, niloloko mo naman ako eh. So, you will find yourself eating na the real rice. Hindi ako naging fan kasi when I parang tasted like shirataki rice, hindi talaga siya kalasa ng rice. Like, ano 'to? Parang gano'n. Somehow, yung shirataki noodles, nakakain ko siya, pero on a certain timpla lang din. Like, hindi ko siya
magagawa sa spaghetti, hindi ko siya magagawa sa ganito. Siguro yung mga mas near din dun sa texture. Kasi mas malapit siya sa mga sa mga sotanghon, something like that. However, nagbo-bloat ako diyan, yung feeling ko 'pag nag-poop ako parang shirataki pa rin siya. So, yun yung mga experience ko personally. So, ngayon, yun nga yung sinasabi ni doc, low carb siya kung low carb, pero it's up to you. You must know how your body responds, and not only your body but your mind. Dapat alam mo yung behavioral aspect sa pagkain. Kasi minsan it's the relationship Like, why are you still going to eat the shirataki rice? What are you looking for? And ano yung nahahanap mo dun sa shirataki rice na yon? Does it really comfort you? Because sa ibang tao ganun din. Magshi-shirataki rice sila na wet, hindi nila makukuha yung taste na gusto nila. So, hahanap sila ng dry. And yun nga yung sinasabi ni Doc Suzette, coming from our friends who are selling the dry shirataki rice, medyo mas starchy rin yung taste niya. So, mas mataas din yung carb content nun. So, parang naglolokohan lang tayo. Di sana nag-rice ka na lang kahit isang, alam mo yun, isang kutsara. Kaysa naman parang, alam niyo yun, gets niyo yung ibig kong sabihin. Hindi ko sinasabi na mag-rice na lang kayo, sabi ni Doc Fee, pero ganun din kasi kayo nauuwi. Parang niloloko lang natin yung sarili natin. So, again, tignan niyo kung ano yung response ng katawan ninyo sa kinakain. But at the same time, behavioral response din ninyo. How does it affect you? Your tawag dito, cravings, kasama yon. Ayun. Sabi ni Ma'am Marlene Riliera, kaya bang ma-heal ng carnivore diet ang pelvocalciactasia? Yes, lalim. Pelvocalciactasia is a finding. It's actually the imaging finding. Hindi siya sakit. Makikita niyo siya makikita niyo siya as a description when you do like ultrasound or other imaging. For example, mild pelvocalciactasia. Yun yung nakalagay. But this pelvocalciactasia, like what I've said, it's just a description. It is a finding. It is not a disease. But there is something causing the disease. And yung pelvocalciactasia kasi, parang it is swelling on a certain part sa kidney. Ibig sabihin, pamamaga siya doon sa parte ng kidney, which is your tawag dito, yung calyces, kaya nga calciactasia, and I don't know if, basta parang dalawa to, kaya pelvocalciactasia. Ngayon, usually, pelvis, tama di ba? Renal pelvis. So, meron akong coach. Sa loob ng kidneys. Si Doc Mike, may coach ako dito. Di ba guys? Don't. So, kung titignan natin, may mga cause kasi yung pelvocalciactasia. So, this is just a description you can find, but the disease, hindi siya diagnosis. Ngayon, usually, it may be from blockage, whether from a stone or an infection or anything else. So, kung ang tanong ay mahihil ba ng carnivore ang pelvocalciactasia, kung mahihil ng carnivore yung cause, which is carnivore diet for infection. Siyempre, pag infection yan or UTI, kailangan mo talaga mag-antibiotics. Now, if that is kidney stone, then good for you pa rin si carnivore diet, but it depends on the size of the stone. Kasi baka mamaya sobrang laki na ng stone na yan. Kailangan na rin pala ng operation or kailangan na rin pala siya ng ibang shockwave, for example. But to prevent the cause of pelvocalciactasia, yes, because number one, since this is caused by blockage, ang pwede mong gawin is you prevent the cause of the stone, if it could be from the stone. Na most common stone kasi ay oxalate. At mababa ang oxalate and walang oxalate ang mga karne. So, at the same time, if it is caused by infection, of course, kailangan mo din palakasin yung resistensya mo for you to be able to also fight infection. So, when you're doing carnivore diet, and anti-inflammatory diet, and a diet that supports your immune system, of course, you can also prevent these diseases.
Pero yung ma-heal ng carnivore diet ang pelvocholiactasia, it depends. Because sabi ko nga, if it is infection, you might be needing antibiotics to manage. And kung stone, depende sa laki ng stone, you might also be needing surgery. Kasi baka hindi na kaya or kailangan ng shockwave. And then, i-prevent mo na lang. Kasi kung alam mo na stone former ka, then kailangan mo talaga na mag-lessen ng oxalate intake. Kasi yun yung nagko-cause ng pagkakaroon ng stone. Okay, Ma'am Marlene Rillera, sana po nakatulong sa inyong explanation and sana nakatulong din sa mga iba na nanonood ngayon yung explanation. Okay? O, tama daw tayo, sabi ni Ma'am Maricel, kasi mas marami daw siyang naiinom paghapon na. 35 years old po ako, Doc Fee, kaedad pala kita. At pares pa tayo na pasaway. Kasi yung tipong parang sa buong araw, parang half glass ka lang, tapos biglang, ay, hapon na pala, kailangan ko nang uminom. Tapos sige, lock. O di gising tayo ng gising ngayon. So, lesson learned. Wag na natin gagawin yung mga ganon. Dapat, we must also be aware of our hydration. Kasi, alam nyo kasi, yung thirst, it's actually a signal that we must drink. But sometimes habitual din siya. May mga times that we are not so conscious about how we feel. Maybe kasi busy tayo. So, ayaw natin ng istorbo. Like for example, ako, pag dire-diretso yung pasyente ko, kahit nauuhaw ako, nakakaya ko siyang pigilan. Na kumbaga parang sanay ako na napipigil na siya. So, kahit andyan yung signal, sometimes we can still manipulate kasi. So, for me, hindi lang about the thirst, but also being aware of the signals that our body is giving us. Yung hunger, yung thirst. Kasi, kahit pa sabihin natin, di ba sabi nga nila, eat when you're hungry and until full. Eh, paano nga kung ganun ka? Like, habitual ka na parang nasasanay ka na pag gutom ka, you're not so aware of those signals. And when you're thirsty, same din. So, hindi ka umiinom, hindi ka rin kumakain. O paano na din yung eat when you're hungry and until full? Paano kung habitual din na takot kang mabusog? Kasi feeling mo pag mabubusog ka, parang tataba ka. Sometimes kasi yun eh. May mga problem tayo when it comes to our habit. Meron din tayong problem sa pagdinig sa mga signal ng katawan natin. Okay? Next natin. Doc, ito daw. More than a year in this way of eating. Last month, napakain ng sweets. First time ko na-experience na magampa ako. Then after a week, sa knee ko naman ang sumakit. Until now, back to strict eating na ulit. Nakakadala. Good for you na nadala ka na. Kasi maraming hindi nadadala. 'Di ba? Iba't iba ang possible side effects sa mga naka low carb way of eating na strict, tapos bigla silang napakain for whatever reason. Hindi ko sasabihin na marupok or what, basta for whatever reason na napakain ng sweets or any high carb. Katulad ng nangyari kay Jeff. Pero minsan, hindi lang na namamagayo ang paa. May iba na sudden effect ng nausea and vomiting. Yung iba, LBM, mga 2-3 hours right after yung pagkain ng high carb. Yung iba, sumasama talaga yung pakiramdam. Some hypertensive, biglang nag-shoot up yung kanilang blood pressure. So, it's like hindi na kayang i-handle ng katawan yung sweets na ganyang kataas. Maybe sobrang dami ng nakain mo, Jeff, na hindi na talaga kayang i-tolerate ng katawan mo. Kaya, yun, nag-cause ka ng inflammation sa paa mo. Tapos na, palagi ko marami-rami kang nakain eh. Kasi after ng paa, tuhod naman. So parang naparami talaga yung nakain mo, Jeff. So hindi lang siya simpleng kumain ka, parang kumbaga sa nadapa ka na tapos gumulong-gulong ka pa. Parang ganun yung nangyari. Pero yun lang, ganun lang uli. So if that happens, oo, balik lang uli, tayo lang uli, or ito, very common ngayon, papasok ang Pasko, maraming Christmas party, maraming matatamis, maraming high carbs na pagkain, and ito kasi yung usual na handa eh. So, kung mapakain kayo ng isang beses, huwag nyo na pong idire-diretso. Lalo na kung alam niyo kayo ay hypertensive, kayo ay diabetic, kayo ay may
iniindang karamdaman at nag-low carb na kayo and you feel na mas gumaan na yung pakiramdam ninyo with the way of eating, wag na po kayong bumalik pa, or in the event na hindi talaga mapigilan na kakain kayo, since mababa na yung tolerance nyo, the following day or the following meal, ayusin nyo na po. Yes. Ano din, tawag dito, congrats din kasi na-identify niya pa rin. Alam mo kasi yung iba, there is a denial. For example, yung mga experience namin sa pasyente namin na kunwari, 1 year or 2 years sila naka-low carb then biglang nag-high carb, ta's magpapa-check. Na para bang ang mangyayari minsan is parang iva-validate namin kung tama o mali. Like, I mean, sa'min pa manggagaling na dahil yun sa high carb. In fact, dun sa kwento kasi 'di ba sometimes we do history and then we let the patient narrate ano yung nangyari, when did the symptoms started, ano ba yung kinakain na nung nagkaroon ng ng ganong symptoms, and then the patient would tell us na nag-start po yan nung na high carb na po ako, tapos nagtuloy-tuloy na po kasi siya. And then my next question would be, so ano nang ginawa mo? Wala pa. Hindi nakabalik. But my next question is that, so you were not able to identify? Ibig sabihin ba nun hindi mo na-identify na dahil bumalik ka sa high carb kaya nagka-symptom, and you want me to be the one to tell you that, na para bang dapat sa'kin marinig, instead of being aware that nangyari yun kasi bumalik na ulit yung, dating eating habit and, choices. So, kay Sir Jeff kasi, in all fairness, siya yung naka-identify na parang, "Okey, nag-sweet ako, naramdaman ko 'to, so I have to go back because during the time na hindi ako nagsu-sweet, na naka-low carb ako, mas better yung experience ko, mas maganda yung condition ng katawan ko, mas maganda yung nararamdaman ko." Kasi alam niyo, isa sa mga pinagtatakahan ko is yung kunwari nadapa ta's 'di na makabangon. Kasi sa totoo lang, imposible na wala kayong nararamdaman na hindi maganda after, a while na kayo ay nagche-cheat or nag-i-indulge. Meron at meron 'yan, eh. Mafe-feel niyo kasi yung difference ng naka-low carb kayo at hindi naka-low carb. Ako personally, sa experience ko kasi, bakit kami nagtagal, ni Doc Mike, nila Bern, bakit tayo, i-include na natin si Doc Suzette, nagtagal ng ganito katagal na panahon sa low carb. Do you really think very perfect yung practices namin? Hindi. Pero, you have to learn from our experience na kahit 3 days ka lang mag-indulge, guys, 'pag sumakit ang sikmura mo or nag-diarrhea ka or nagkaroon ka ng headache or nagkaroon ka ng unusual pain na hindi mo na nararanasan ng matagal na panahon nung ikaw ay naka-practice ng maganda, nagda-diet ka ng maayos, kumakain ng maayos. Babalik at babalik ka kasi I don't think you will just endure yung mga pain at struggle na yon or discomfort na yon. But it's up to you, 'cause somehow the problem is when there is a denial. Kapag may denial na dito nagsisimula yung dito pala nanggaling yung problema. Kasi nga tayo ay governed pa rin ng ating addiction. Yun yung mahirap kasi denial only comes when there is really addiction that you cannot, hindi mo maamin sa sarili mo na it's from the food because you wanna continue and keep eating those type of food. Yun yung pinakamahirap actually na i-correct. Yun din yung pinakamahirap i-manage because when we manage disease, dapat may awareness yung pasyente. Dapat ma-identify din niya na, "Wait, mukhang it's coming na from my addiction. Mukhang hindi na 'to okey." So, dun nagsisimula. So, Sir Jeff, yeah, balik ka lang. Charge to experience, ika nga. Sometimes kailangan nating maranasan yung mga ganitong pain in order for us to identify. Kasi ganito siya, eh. I have a patient before, ang ganda na ng pakiramdam niya ta's pumangit. Ngayon sabi ko sa kanya, same kay Sir Jeff, charge to experience 'yan kasi kung hindi ka rin nakaramdam ng pain, you wouldn't know how comfortable you were for the past years na ikaw ay naka-low carb. Kasi baka kaya ka naging complacent at kaya din parang naging lax ka na dun sa practice kasi parang
nagiging ano na lang siya sa'yo, routine, nagiging parang usual na lang siya sa'yo. So, ngayon parang, okey, balik muna ako sa sweets and then naramdaman mo yung pain. Eh, alam mong hindi mo na siya nararanasan ng matagal. So, alam mo yung difference na, "Shocks, nung naglo-low carb ako or naka-clean ako, hindi ganito yung pakiramdam, eh." Very, very different siya. So, now you realize that, then you go back to eating low carb or eating clean. So, minsan gano'n talaga, 'yan yung tinatawag natin na kurot. 'Yan yung tinatawag natin na palo. 'Wag lang umabot sa tadyak. Kasi guys, 'pag tinadyakan ka at 'di ka Diyos ko, mahirap 'yon. Like, let's say for example, nag-cheat ka for a month, na-stroke ka, ay 'wag naman. Hindi lang 'yun kurot. Ano na 'yun, talagang buntal na 'yun, nabuntal ka na. Gano'n na siya Maraming kahirap. So nangyayaring ganyan pag after Christmas. mhm. 'Yan, napakahirap, 'di ba? So, sabi ni Ma'am Michelle, "Good evening, ano po ang puwede ipakain sa baby na 6 months up, breastfeed?" So, ang ano niya siguro Doc Ayan. is when you start with the Complementary complementary feeding. feeding. Normally Oo. kasi is the Oo. brand, teat, and then binibigay. Ayoko sanayin na gano'n food, sana. Yun kasi yung Mm. nakasanayan 'di ba, na parang, meron pa ngang isa yung talagang Yung sikat, eh. naka-mash na Oo, yung nasa pero garapon. hindi naman kasi kailangan na ganyan. For as long as dapat very soft, very ano yung food, na austerized talaga siya or Actually ano. meron kaming baby rito. She is currently 11 months old and she's on carnivore diet. So nag-start ng 6 months, itlog muna. Mhm. Tapos we gave her also sabaw nilaga ng baka, sabaw na nilagang baka. We also gave her bulalo. So, yun muna yung palit-palit. Kasi since, di ba, kapag ka baby, you introduce the food one at a time. So, once a week, isang food. So, noong mga around 7 or 8 months na siya, she can eat na chicken. So, bine-blenderize yung chicken. Pinapalambot muna siya sa pressure cooker para mas malambot yung chicken or yung meat tapos bine-blender. Pero hindi siya nagtagal dun sa stage na yon kasi ayaw niya yata ng walang ginunguya. So currently Mhm. at 11 months, she is eating kung anong kinakain namin. So nagbe-beef siya, nag-chicken, nag-iitlog, tsaka Mhm. isda. Yun lang kasi meron sa amin. Wala kaming baboy. So beef, chicken, egg, and fish. She is eating that. So ano lang, pinapalambot lang muna yung beef tsaka yung beef. Pero yung chicken hindi eh. Kaya na niya yung chicken na kainin ng diretso at 11 months. And dalawa pa lang yung ngipin niya pero kaya na kainin. So wala namang issues. Mm. Yes. Ako yung Hindi baby siya ko dumaan feeling sa ko ano, magiging hindi ganyan siya din dumaan kasi fi siyempre hindi siya dumaan fi sa gulay. Yung brother niya, older brother niya, mhm, low carb diet din, pero may gulay. So the gulay is umiikot lang sa broccoli, cauliflower. Wala mm, siyang starchy. Tapos chicken and beef na din. mm. So dun lang sila umikot. So you can start the baby sa ganoon, pero syempre kung nandun yung lolo't lola, medyo mahihirapan kayo because this is not the usual way of complementary feeding sa mga bata. So usually magsisimula talaga sa nakabote, yung powder, ganyan, tapos sabaw, tapos may kanin, tapos yung konting gulay na pag pinakuluan or may sabaw, tapos yun na yung pinapakain sa baby. But Mhm. pwede kayong mag-start ng karne. I'm reading a while ago a book. It's an old book, 1933. Book lessons about meat. So actually, dun sa book na yon, it's 1933 ha. Sinabi meat can be given to kids as early as 8 months. Yun yung recommendation.
dun sa book na yun. So that was 1933. So why not, anong nangyari? Bakit bilang all of a sudden, pagpasok ng food commercialization, bakit iba na yung pinapakain sa mga bata? Kung pwede naman palang pakainin ng meat as early as 8 months. Mhm. Okay. So, sana nakatulong yon Ma'am Michelle, para hindi ka na masyadong mag-alala. Make sure lang na siyempre yun nga, durog, pwede kayo mag-blender, pwede kayo mag-austerizer, may mga nabibili naman na ganyan. Food processor, pwede din. Marami tayo niyan. Okay. Saan daw pwede magpa-check up? Dito po kami sa Palawan, dito sa Puerto Princesa. Puerto Princesa. Yeah, along Hanapin Nadayaw niyo po si Road Doc po yung Fee, si Doc Mike. along Nadayaw Road po. Pwede kayo mag-inquire actually sa Ahabay Atencios kasi yung secretary namin, siya din naman yung ano doon, yung tawag dito, nagma-manage. So kahit na online or face-to-face, usually ina-assist niya na din doon. So although hindi po ako yung makikita ninyo, usually si Doc Mike kasi hindi pa po ako bumabalik sa clinic. Pero we are both low carb prescribing physicians. Because we prescribe low carb sa mga patients namin. We're not just practitioners or advocates. We are actually low carb prescribing physicians. O, nagkabalibaliktad na si Suzette. Si Ma'am Shirley. O, diba? Anyways, sa mga bata, I think, nagwo-worry kasi si Ma'am Janice regarding sa pagkakaroon ng CKD, and I saw like a conversation sa PCHL, parang Ito rin ba? nagtatanong Siya rin daw ba yung kanina sa PCHN? hindi. Hindi. Pero Iba, nandun, okay. I think the conversation there is parang tugma din dito na bakit pabata na ng pabata yung mga may CKD? Paano ba malaman na okay pa ang kidney nila, or need ko ba pa-check yung creatinine nila pero wala naman silang sakit? Bigla lang po ang CKD. Salamat po. Actually, ang mahirap sa mga CKD sa pedya, hindi siya agad nadi-detect talaga. Usually, malala na 'pag nadi-detect. Meron na talagang hindi na makaihi, minsan naman taas na ng BP. So, may mga gano'n na instances. So, I think para hindi ka parang praning sa mga kalagayan ng mga bata, start talaga muna sa nutrition. Puwede naman silang ipa-check sa mga pedya nila, like yung concern mo valid kasi 'yan. So, for example, you can talk to the pediatrician and ask them, for example, kasi tulad nito sabi, "Puwede ko ba ipa-check yung creatinine nila?" Sino mag-i-interpret for you, 'di ba? So, mas okay talaga na you ask, what are the other tests pa that you can do para ma-check yung kidney ng bata. So, yung concern, like I said, this is valid. You can tell the pediatrician ng inyong anak na I'm worried kasi most of the parang kids nowadays are developing chronic kidney disease, and I wanted to know kasi gusto ko lang maka-sure. Maybe because yung diet ng mga anak ko siguro before are not good, and even though I'm gonna start them with a better diet, I still wanted to make sure the baseline ng sa kidney nila. So that yung pediatrician would uh, give them or request yung mga additional aside sa CREA kung may iba pa. Usually urinalysis muna nauuna, and then CREA kung kinakailangan. So maganda po 'yon na malaman. Also, ito kasi yung nakakatuwa, I receive patients na kunwari nasa 16 years old, tapos sa pedya kasi ang routine, 'di ba Doc, usually 'pag routine, it's just the CBC and urinalysis. Yan yung routine, routine, Yes. routine. Hindi po nagme-metabolic panel sa mga bata. Yeah. So minsan kailangan may symptoms muna bago sila ipa-check ang blood sugar, bago ipa-check yung iba. Pero as early kasi as like 15, yung iba nga 12, magugulat ka, HbA1c nila mataas na. So ako, earliest na na-receive ko is 15 years old, na ang HbA1c nasa diabetes na yung HbA1c. And to tell you honestly, it's not even type 1. Because when we did low carb dun sa bata, simple low carb, and
na-reverse agad. So, meaning to say, ganun pa lang kabata, nagkaka-insulin resistance na sila. So, nakakalungkot, 'di ba? Kasi at age of 15, nag-start na yung manifestation ng insulin resistance. And for people, for example, na may PCOS, when you go naman to like OB, siyempre titignan lahat, yung PCOS, titignan yung ganito, either i-ultrasound and then iche-check din pero yung metabolic panel is also minsan overlooked. Kasi kapag may PCOS, ang una mo pa ring titignan diyan is yung reproductive system, history din ng menstrual cycle, and then thyroid. But seldom din minsan na HbA1c, lipid profile, SGPT for the liver. Kasi meron kaming mga patient din na nare-receive na ito lang yung napagawa, CBC, na ultrasound. Pero yung bata at early age of 18, ang taas na ng kanilang liver enzymes, tumataas na rin yung triglyceride, tumataas na yung ibang markers. So, nagkakaroon na ng problem which, aside from the obesity, talagang makikita mo na yung connection, yung multi-organ na effect ng insulin resistance. So, puwede po kayong mag-start sa mga gano'n, okey? Ang Sabi ni Ma'am maidadagdag ko diyan, Shirley daw. P, dagdag lang ako. Usually kasi sa mga bata, ang acute glomerulonephritis is nagsisimula lang siya with a simple trangkaso. Okay? So, usually, sa atin kasi sa Pilipinas, kapag ka ang bata nagkaroon ng ubo, sipon, nilagnat, tapos hindi nagpapa-check up. That's the norm sa Philippines. So, isa, dalawang araw, kahit may lagnat, okay lang yan. Sabihin, lagnat laki or for whatever findings. Tapos, third day, fourth day, kapag ka nawala na yung sinat, parang okay sa parents. But, minsan kasi, the infection travels and napupunta sa kidneys. Tapos minsan, bigla mo na lang makikita yung bata nag-develop na ng pagmamanas. It could be sa muka, tapos sa paa. So, siguro, ang take away dito sa mga bata na kapag ka fever or nagkatrangkaso, pag day 2 na or day 3 na at meron pa ring fever, magpa-check up na po kayo. Kasi wala pong ibang way na makikita at maagapan yung CKD or maapektuhan yung kidneys ng bata kung wala pong history of infection. Yun yung pinaka-common. Pangalawa na is kung nag-develop sila ng early metabolic illness which is hypertension or diabetes. So, it is gawin po nating normal na at least nagpapa-check up po ang bata. Kahit sabihin nating bata pa or teenager pa, gawin po nating normal. Okay lang na magpa-check ng blood sugar, okay lang magpa-check ng blood pressure. Yun nga yung sinasabi ko sa mga patients ko eh. Hindi na po luxury yung pagkakaroon ng BP machine sa bahay tsaka yung pang-test ng blood sugar. Kasi pwedeng gawin po yon sa bahay. And it's one way of preventing. And it's an early detection ng mga sakit po. Kasi sa bata, school age, usually yun eh. Hindi natitreat ng maaga yung kanilang infection and then naapektuhan yung kidneys. Kapag young adults, pero ngayon kasi mas bata na nga talaga nagsisimula ang metabolic illnesses, hypertension and diabetes. Usually mataas na blood pressure, walang symptoms eh. Nagkakaroon lang sila ng symptoms kapag sobrang taas na. Case-to-case basis. And ganoon din sa blood sugar. Malalaman mo na lang na diabetic pala pag bigla na lang pumayat. Pagka nagkaroon na ng symptoms ng polydipsia, polyphagia, polyuria, full-blown diabetes na yon. Baka mamaya urgently na kailangan na kaagad ng insulin. So, syempre, prevention po tayo. So, gawin niyo po yun na, it's i-normalize po natin. Siyempre, nag-meet ako for the hikab-hikab ng doktora ninyo, ano? So, saglit na lang, bebe. saglit lang. Sabi ni Ma'am Shirley, 6 months na ako naka-low carb, bakit sobrang maglagas ang buhok ko ngayon? Anong dapat kong gawin? Ganito kasi siya 'no, may dalawa 'yan, either drastic,
yung changes. So, nangyayari kasi yung paglalagas kapag nagkakaroon ng drastic changes. Kailan yan? Stress-related, puwede rin na sakit, kunwari nagkakasakit ang isang tao. Bakit din kunwari 'pag nanganganak naglalagas yung buhok kasi nagkakaroon ng physical stress sa katawan. Pero dito sa ano kasi sa, space natin sa low carb, 6 months na, 'di ba? Tapos saka ka palang naglalagas ng buhok. So, usually dapat Mm. nangyayari 'to when there's a drastic weight loss and all. But one of the main concern I have with low carb dieters is naglo-low carb sila without really optimizing their intake ng fat and ng protein. You have to remember, when you're doing low carb, you must understand na dahil binabaan mo yung carbohydrate, which is another source of energy, you must replace that with another source of energy. So, we have two sources of energy or two sources ng fuel ng katawan. It could either be carbohydrate or fat. But the difference dito sa dalawa na 'to, if you are mainly a carbohydrate fueled individual, siyempre may effect siya sa insulin. In comparison to when you are fueled by fat, wala kasi yon effect sa insulin. So, the reason why we are doing low carbohydrate diet is we want to manage sugar and we want to lower down the insulin, hindi natin siya ini-spike. But we need to replace, of course, yung carb na tinanggal natin ng another source ng enerhiya, which is the fat. The problem is, kunwari ang kinakain mo is, nakasanayan mo, no, sa isang araw, ang kinakain mo lang ay 3 itlog. Or isa, kasi, di ba, once a day, sabi nga, 3 times a week ka lang mag-itlog. Ganun ang tinuturo dito sa atin regarding eggs. So, kunwari, let's say, once a day ka lang nag-e-egg, isang itlog. Sa umaga, may kasamang kakarampot na tapa, tapos sa tanghali, isang drumstick lang or dalawang bilog lang ng longganisa. Let's say, for example, sa gabi, ganun ulit. Ngayon, nung nag-low carb ka, binawasan mo yung rice, totally. Minsan, nag-no rice ka pa. Ang problema, same yung kinakain mo na ulam. Isang itlog pa rin sa umaga, isang drumstick sa tanghali, tapos, dalawang pieces ng longganisa sa gabi. So, dun pa lang, kinulang ka na kaagad. Una, kulang ka sa energy, kulang ka sa caloric intake, kulang ka rin sa sustansya kasi sobrang baba, caloric and nutrient deficiency. So ngayon, ang saya mo kasi pumapayat ka. Kasi siyempre, pumasok ka na sa calorie deficit, hindi lang low carb yung ginawa mo, papayat ka pa rin. But until such time that, for example, hindi ka nag-change, hindi ka nag-optimize ng fat kasi takot ka pa rin sa fat. Kumbaga, gusto ko lang mag-low carb pero hindi ako sanay kumain ng karne, Hindi rin ako sanay kumain ng fat. So, over time, maganda yung result kasi sa unang mga buwan, yung katawan mo, nag-a-adjust pa lang yan. So, pumapayat ka, pumapayat ka, pumapayat ka. Pagdating ng 6 months, nasa starvation level ka na. Big sabihin, yung katawan mo, na-identify na niya na kulang ka sa nutrients, kulang ka rin sa calories, and then magko-conserve na siya ngayon. So, magtitipid na siya. At ang pinakaunang manifestation ng malnutrition, so I will say malnutrition kasi ano na yan overall caloric and nutrient deficiency. Whether mataba ka pa rin or payat ka na, it could happen. Sa skin magpapakita sa hair at sa nails. Kasi yan yung mga fast-growing cells natin. So, kung naglalagas yung hair mo na naka-low carb ka, tanungin mo yung sarili mo, sapat ba yung nakakain ko na protein and fat to compensate with the lost calories and nutrients? Kasi baka yun yung kulang. Yan ang sakit ng mga naglo-low carb. Naglo-low carb lang sila, pero hindi nila dinadagdagan yung protein kasi takot sila magkarne. Gusto lang nilang makuha yung benepisyo sa low carb minsan, like pagpayat kasi nakakapayat daw yung low carb. Pero hindi nila mina-maximize yung use ng protein and yung pagpapalit ng fuel from the fat. So, we need to emphasize that actually lagi naming ine-emphasize yan sa lahat ng Q&A. Laging pumapasok kasi ito.
So, tignan natin ng maigi, baka hindi napupunan, nagkakaroon ka na ng nutrient deficiency, which is the cause. Kung walang ibang sakit, like wala kang thyroid disease, wala kang major disease, like biglang nagkaroon ng mga malalang sakit nitong mga nakaraang buwan, kasi pwede yon as physical stress, pwedeng magkaroon talaga ng paglalagas ng hair. Okay? May Isa pa yung naitutulong daw. nagdadagdag ka agad ng yung isa pa yung biglang nagfa-fasting. So, fasting sila ng fasting. Tapos, fasting is a stressor. Tapos, ayun, in-expose mo na yung katawan mo with the stress. Tapos, stressor din ang pag-change ng diet. Ayan, tapos pinagsama-sama mo na. Yes. Pwede daw ba na makatulong ang low carb sa nabibingi na kasi matanda na, 72 years old? Minsan hindi natin alam kung miracle yung gusto natin or healing. Kasi minsan mayroon ng mga panahon na like for example ito, yung 72 years old, degenerative disease na kasi 'to. Usually talagang manghihina na 'yan kasi yung hindi lang po yung balat na panlabas yung tumatanda at nagde-decline, even yung mga internal organs natin, yung mga structure natin sa tenga. So, sometimes it could be central, from the brain and, puwedeng peripheral or dito sa tenga lang talaga yung may, defect. Pero mahirap na siya kasi parang paano natin ihi-heal yun, 'di ba? It's just food. Yeah, it's powerful pero hindi kasi siya like medicine. Pagbigyan na natin baka minsan baka blessing din na hindi na niya naririnig yung mga bagay-bagay para hindi siya nasasaktan. Pero 72 years old na kasi. So, Hindi yun nga, ayun. minsan alam niyo kasi minsan may mga blessing din, eh. Like for example, baka blessing, hindi natin alam bakit kaya pinapahina na ni Lord yung tenga ni Mommy. Baka may mga hindi na siya dapat naririnig, na baka marinig pa niya na 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 makasakit. So, sometimes we let it be. But the thing is, yun lang ba yung magiging purpose ng low carb sa isang 72 years old? Like, kung sasabihin ko ba na hindi na siya hindi na lalakas yung pandinig niya, hindi na ba siya dapat mag-low carb? Is that the main concern or the only concern? Because for me, there are still many other things that low carb could help a 72-year-old aside from the improvement of the hearing. After all, we still don't know. What if talagang lumakas pa yung pandinig niya, but otherwise, health aspect, immune system of a 72-year-old, matutulungan pa rin natin sila when we lower down inflammatory foods. So, yes, makakatulong pa rin po. Okay? Ano pa dito yung we only have like 4 minutes. Sabi dito, ito wag na wag niyong gagawin. Sabi ni Anye po Jeol, "Good evening po Doc. If mag-low carb po, pwede na magtigil ng pag-inom ng gamot? Please answer po, thanks." No. Huwag niyo pong gagawin yun. Mag-low carb kayo, it's okay. Pero lalo na doon sa mga gustong mag-low carb, pero meron silang medical conditions such as hypertension, diabetes. Yun naman kasi yung dalawang common na sakit. At yun din yung common reason kung bakit gusto nilang mag-low carb. Kasi sawa na silang uminom ng gamot, sawa na sila ang mahal-mahal ng gamot na binibili. Kasi pagka po ang diabetes na pabayaan, marami po siyang complications. So, naiintindihan ko kayo. But it doesn't necessarily mean na kapag nag-low carb na kayo, ititigil nyo na po agad yung gamot. Kasi unang-una, yung estado po noong katawan ninyo is hindi pa po adapted with the low carb. Marami pong challenges na kinakaharap kapag ka nag-low carb ang isang patient na may diabetic at hypertensive. Especially lalo na kung naka-insulin. So, hindi po yan dapat agad-agad tinatanggal. Yung mga medications po for hypertension, hindi rin po basta-basta tinatanggal yan kasi pwede kayong magkaroon ng rebound hypertension. So, ang pinakamainam na gawin dyan,
bago kayo mag-low carb, or kung nag-low carb na kayo, hindi nyo pinaalam sa doktor ninyo kasi alam niyo na magagalit yung doktor ninyo, then just make sure na mag-follow up kayo sa doktor ninyo ng kung ang appointment nyo is every 3 months, mas dalasan ninyo every month or every 2 months, ganyan. Tapos, magkaroon kayo ng resibo sa bahay. Check niyo yung blood pressure ninyo, i-check niyo yung blood sugar ninyo kung kamusta na. Kasi makikita naman yan ng doktor ninyo kung bumababa or kung nag-i-improve. And then kapag ka nag-improve na, yung doktor niyo na rin po mismo ang magsasabi na pwede natin itong tanggalin, wag niyo na itong inumin kasi okay na yung blood pressure niyo, okay na po yung blood sugar niyo. But kung kayo lang po mismo magtatanggal, wag niyo pong gagawin, especially kung kakasimula niyo lang mag-low carb, wag niyo pong gagawin. Yan yung pinagbabawal na technique. Tapos ang mangyayari pag na-hospital kayo, kasalanan ni low carb kasi nag-low carb po ako kaya po ako nagkaroon lalo na heart attack, na stroke. Kasi hindi po talaga namin ina-advise na basta kayo tumigil ng gamot. Sa totoo lang, healing process kasi takes time. Hindi pa malit ang low carb sa gamot. Bagkus, ang ginagawa natin, kung lifestyle yung reason kung bakit kayo nagkasakit, then kailangan mo talagang baguhin yung lifestyle mo kahit na naggagamot ka na. Babaguhin mo yan because over time, as your body heals, doon magkakaroon na ng chance na mabawasan ka na ng mabawasan ng gamot. But like I said, healing takes time. So meaning to say, the purpose of the medicine at this point is to prevent you from the complication. Kasi for example, I'll give you an example. Ito yung last na i-discuss natin for tonight before we end. You know, the drugs that you've been taking for hypertension is not a treatment for the hypertension. It's a controller. The reason why it is called maintenance because for as long as hypertensive ka, you have to take this medicine kasi kinokontrol niya yung blood pressure. Hindi kanya ginagamot para gumaling sa blood pressure. Now, bakit ba kailangan ang blood pressure ay kontrolin at inormalize? So you taking the drug and the medication to control the blood pressure is actually preventing you from other organ damage that is caused by the hypertension itself. Ano yung mga yon? Yung sa kidney, yung sa mga ugat natin, sa brain, sa heart, and other. So, meaning to say, for as long as you are hypertensive, you really need to take the drugs. But, since these are still band-aid solution, you need to figure out, bakit nga ba ako hypertensive in the first place? So, that is the time that you would like to start doing lifestyle change, including low carbohydrate diet. Pero, magmo-monitor ka pa rin every single day of your life while taking the medication. And kung nakikita mo, na nung umiinom ka ng gamot, ito yung BP mo, tapos parang mas bumababa na siya dun sa usual reading, then you go to your physician and say, Doc, dati pag umiinom ako nitong gamot, ang BP ko ay nagre-range ng 130/80 pa rin. But now, bumababa na siya. Nagiging 110/80 na lang. Itutuloy ko pa ba yung gamot or pwede na ba magbawas? Especially if you have like twice a day medication kasi baka naman pwede na magbawas na. So there is a technique on how to remove or magbawas ng medications. And it's not na parang nag-low carb ako today. And then today, I will no more, I will no longer take my medications kasi nag-low carb na ako. Because the point of the low carb here is to help you heal. Ibig sabihin nun, yung repair at yung healing mo, dun siya papasok. So, tutulungan ka niya. Pero, it takes time. So, wag niyong gagawin yon. Pinagbabawal yan na technique. Yang pagtanggal ng gamot lang basta-basta. Okay? So, I hope na nakatulong po yung ating mga discussion tonight. Actually, I'm happy we have a lot of parang discussions na nagawa ngayong gabi. Nag-Glock 9 kasi kami ni Doc Suzette. Charot. So, yeah. So, have a wonderful day
and have a wonderful night, everyone. Thank you for joining us tonight. See you again next week for another Q&A. Abang-abang lang lagi para tayo ay makapagtanong. And lagi tayong mag-ready ng mga ganito na questions so that matuto rin yung iba. Maybe this is also their concerns pero hindi nila naiisip agad or parang, "Uy, oo nga pala concern ko rin 'yan." So, 'pag nagtatanong kayo, you are also able to help other people kasi baka hindi lang nila natatanong or hindi sumasagi sa isip nila pero concern din pala nila 'yon. So, 'yon. Salamat sa pag-support. If you want us to go back streaming sa YouTube as well, sabay ng Facebook, please help us. Support po us. Support niyo po kami. Yung GCash dyan, hindi po yan GCash para pambili ng makeup ko. Kay Doc Suset yan, talaga ko pinapangalan kasi si Doc Suset ay napakagaling mag-manage ng salapi na hindi ko ganun talaga, na hindi ko magawa. May ganon. Baka mapunta siya sa lipstick ko. Nakakatakot. Kaya, if you want to fund us with the streaming apps and streaming subscriptions such as this is StreamYard, ito kasi yung pinakamadaling gamitin sa ngayon. Apo. Please help us through so that we can help other people as well in other platforms. So, yon, salamat po sa inyong lahat and magandang araw po. Till next time. Bye! Bye-bye. Good night.